Sabi dito, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. At papasok at lalabas, makakasuko. Pasko. Ito ang malaya ka. Eh sa 70 Adventist, pag lumabas na option ka wala kang kayaan. Binilanggo ka sa mga aral at mga pananakot na sila na ang katotohanan na para bang pagka ikaw ay wala na sa kanilang denominasyon, hindi ka na maliligtas. Mali! Maling aral. It is a cage. It is a deceitful to the people, misleading to the public, lalong-lalo na sa seekers of the truth. Wala sa kanilang kaligtasan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan kayo naligtas? Sa biyaya. Walang sino mang religious organization na naligtas sa kanilang samahan. Sila'y subject to commit sin. Tulad natin. Huwag tayong umalis sa katotohanan. Panghawakan natin ang nagpalaya sa atin. And you shall know the truth. And the truth shall set you free. Sino yung truth? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. Si Yahshua lang ang dapat itaas natin. Si Yahshua lang ang dapat yakapin natin. Si Yahshua lang ang dapat nating katakutan na kapag tayo'y lumabas kay Yahshua, iwanan natin ang pananampalataya, wala tayong kaligtasan. Pero yung mga taong lumabas sa organisasyon, pagkatapos natatapos sila, huwag kayong matakot. Panghawakan niyo ang katotohanan ng pananampalataya kay Yahshua. Sapagkat meron tayong isang kalapagligtas at sa kanyang biyaya tayo naligtas. Kahit na ikaw ay wala sa kanilang denominasyon o iglesia, ligtas ka kapag meron kang pananampalataya, kapag ginawakan mo ang pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na si Yahshua Messiah. Kaya nga iba, niligaw pa Niligaw pa. Sapagkat nasusulat ang sabi, maraming magsisiparito sa aking pangalan. Ano ibig sabihin? Maraming magtatayo ng mga relihiyon, gagamitin ang pangalan ni Yahshua bilang buwan. At ililigaw ang marami. Kaunti ba naligaw? Marami. At ililigaw ang marami. Kaya mga kapatid, balik tayo sa Revelation. Sumisigaw yung isang mensahero. 18:1, at ang lupa ay naliwanagan lahat. Revelation chapter, sabi doon. Ibig sabihin, they are enlightened to the Word of God. Sabi rito, Revelation chapter 18:1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang isa pang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapangyarihan. Ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. That is the glory of the Messiah. Na si Yahshua lang ang dapat sampalatayanan. Na si Yahshua lang ang dapat saniban, pasukan ng mga lupa. Sabi gano'n, na may dakilang kapangyarihan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. The glory of the Messiah. Sapagkat kapag ikaw ay naliwanagan, na-enlighten ka ng katotohanan ni Yahshua na siyang glory of holiness, glory of righteousness, ikaw ay ma-justified because of His blood, ikaw ay magiging banal, ikaw ay magiging matuwid, ikaw ay babalikan, papalitan ng spiritual na body ang iyong katawan, maliliwanagan ka ng katotohanan na naka Yahshua. Tingnan natin. Verse 2. Tingnan nga. Tama na. Verse 2. And then, mga kapatid,
Bakit tayo? Bakit tayo nagsama-sama? Ano ba tayo? Hindi ba tayo religious organization din? Yes! Tayo ay religious organization. Pero hindi natin itinuturo na tayo ang katotohanan. Ano tayo? Hindi natin kiniklaim na tayo ang katotohanan, kundi tayo ang nagtuturo ng katotohanan na si Yahshua Messiah. Ibig sabihin, kahit na wala ka sa ilalim ng organisasyon, basta merong kang pananampalataya, inidig mo si Yahshua, sinampalatayan mo ang kanyang nag-iisang pangalan para sa kaligtasan, maliligtas ka. Tayo ay followers of the truth. Tayo ay tagasunod lamang, tagapangaral ng katotohanan. Hindi tayo ang katotohanan, tagapangaral ng katotohanan. Sino ang katotohanan? Ako ang daan, ang katotohanan. In Mark chapter 16, verse 16, sabi nito, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So ngayon mga kapatid, bakit tayo naging isang religious organization? Dahil binuo tayo, pinagbuklod bilang religious organization, hindi ang kinin na tayo ang katotohanan, kundi tagapagturo ng katotohanan na si Yahshua Messiah para sa buong sanglibutan. Revelation, Luke, merong gawain kasi. Yung organization o religious organization ni Yahshua, merong gawain. Ang gawain niya, ipangaral ang katotohanan na siyang daan para sa kaligtasan ng tao. Luke, chapter 16, merong gawain. Hindi kaya ng isa. Hindi pwedeng magbuklod-buklod. Pero dapat pure ang ating aral. Huwag nating haluan ng pandaraya. Tingnan natin. Luke chapter 24. Tandaan natin, bakit tayo naging religious organization? Hindi para angkinin ang katotohanan, kundi ituro ang katotohanan. Iba yun ha? Take note. Iba yun. Hindi tayo ang katotohanan. Tayo ay tagapagturo ng katotohanan na si Yahshua Messiah sa pagsasabing, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. Tagay, light bearer. Tayo ay tagalamang ng katotohanan. 24:47. Luke. May gawain, kaya pinagkakaisa. Kaya kailangan ng religious organization. Pero dapat yung relihiyon na itatag ay walang halo, walang pag-aangking daya. Sabi rito, at pangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. May malaking gawain. Hindi ko kailangan, hindi ko kaya yon. Kailangan ko ng mga taong kasama sa gawain na magtataas ng banal na pangalan para sa kaligtasan. Hindi yung karatula itataas ng iglesia o ng relihiyon, kundi itataas si Yahshua, sapagkat ang sabi kung paanong tinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ay gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino ng sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat ang itataas ay si Yahshua bilang katotohanan, kaligtasan at walang ibang pag-aangkin ito. Now, mga kapatid, tulad ng isang kulungan ng mga ibon ay kumakatawa nito sa mga aral ng mga tao na hinaluan ng aral ng Diyos. Mix
doctrines. Kasi si Satanas, nag-mix din. Sabi ng Panginoon, doon sa katotohanan ng sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa bunga ng punong kahoy na yan na nasa gitna, sapagkat kung kayo'y kakain ng mga yan, ay kayo ay walang pagsalang mamamatay. Ano sinabi niya? Hindi kayo, yun ang hinabot. Hindi kayo mamamatay. Magiging gaya kayo ng Diyos, nakakaalam ng mabuti at ng masama. Totoo naman na hindi kayo mamamatay, hindi ka namatay.